The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Ayan, aarangkada ang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at mga nakatutok po sa atin ngayon on air and online via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Card. At ako naman po si Pia. Kami po ang makakasama at makakakwentuhan ninyo tuwing alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga tuwing Miyerkules at Biyernes. Yan, bago tayo mag-umpisa, partner, batiin muna natin ang ating mga butihing director. Yes. Unang-una, syempre, ang ating Director 4 kay Sir Dionisio G. Alvindia. Good morning po, sir. Good morning po. Sa ating Director 3, Sir Joel V. Dator. Good morning, sir. Good morning po. Sa ating ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services kay Sir Elijah Z. Davalos. Sa ating BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Division kay Sir Nelson C. Kay Sir Andres M. Tuates Jr. Partner. At syempre sa ating LSD Chief and Interim Director for Research and Development kay Sir Nelson C. Santiago. Ayan, binabati rin po namin ang aming mga section chief sa ACD, si Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Bes G. Magararu. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyado na naririto at nakikinig. At syempre sa mga naka-field work ngayong araw, 'di ba? So sana maging ligtas po ang inyong mga biyahe. At syempre sa ating magigiting na security guards at sa mga drivers na nakabiyahe din, 'di ba? So naway lagi po tayong manatiling ligtas sa ating mga biyahe. Partner, may shoutout lang din ako. Yes. Kasi nanonood ang aking friend all the way from Palamos, Spain. Ayan, shoutout ko John Ray F. Dasig. Ayan, hello po. Good morning. Watch ka lang dyan, brother. Ayan, so onting lang tayo sa usapang RCEF, partner. Sa bagong usapang RCEF, ay tampok ang mas pinagyamang talakayan ukol sa RCEF Mechanization Program po ng PhilMech. Mula sa layunin ng programa, requirements upang maging beneficiary po natin, mga teknolohiyang ipinapamahagi po natin, mga benepisyo po para sa ating mga magsasaka, at kung paano po ito nakakatulong po sa pagpapabuti po ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ayan, yes. So, sa huling episode ay tinalakay po natin ang RCEF Mechanization Program. Kasama po natin si Miss Matet Sobrevilla ng FMFOD ng ating ahensya. Tinalakay po ni Ma'am Matet kung ano ang layunin ng RCEF Mechanization Program mula sa requirements na kailangan, application process, at ang mga nadagdag sa menu of technologies na maaaring i-avail ng ating mga benepisyaryo. Ayan. Kaya syempre kung na-miss nyo yung last episode natin with Ma'am Matet, maaari po natin itong balikan at panoorin via YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMech. Pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, ay naririto po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMech. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. Labing-anim na RCEF beneficiaries nagsanay sa machinery operation at maintenance. Sa ilalim ng RCEF Mechanization Program, 16 na farmers cooperatives and associations at local government units ang lumahok sa pagsasanay na isinagawa ng Technology Management and Training Division nitong July 2025.
Kabilang sa mga training courses na dinaluhan ng mga benepisyaryo ay patungkol sa specialized training on mechanized rice crop establishment technologies na ginanap sa Bacoor, Cavite at skills training course on the operation and maintenance of rice processing system sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. PhilMec patuloy sa pagpapabuti ng extension services. Hindi lang dekalidad na makinarya, kundi pati na rin kalidad na kaalaman ang nais ibahagi ng PhilMec sa mga benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program. Noong July 2025, nagsagawa ng Right Shop ang TMTD para bumuo ng training module patungkol sa repair at troubleshooting ng mga makinaryang RCEF. Bukod dito, nagsanay din ang mga kawani ng ahensya para mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga bagong makinarya na bahagi ng programa. Lahat ng ito ay bahagi ng hakbang ng TMTD upang mapalakas ang serbisyo para sa mga magsasaka. RCEF at iba pang programa ng PhilMec tampok sa Usapang Agrikultura. Sa programang Usapang Agrikultura, nagbahagi ang PhilMec Luzon A Cluster ng impormasyon patungkol sa RCEF 2.0 at mga naipamahaging makinarya sa unang implementasyon ng RCEF Mechanization Program sa 4 na probinsya ng Region 1, gaya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ibinahagi rin ang proyektong CFIDP Shared Processing Facilities at mga climate resilient technologies ng PhilMec sa naturang programa na umere sa Radyo Pilipinas Tayug mula July 29 to 31. PhilMec lumahok sa Exicom and sectoral meetings sa Eastern Samar. Lumahok ang PhilMec cluster staff sa 4th monthly Exicom and sectoral meeting of Provincial and Municipal Agricultural and Fishery Council noong July 29 sa Balangiga, Eastern Samar. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang mga guidelines ng RCEF Mechanization Program at upang bigyang linaw ang mga katanungan kaugnay ng mga kinakailangan para maging benepisyaryo ng programa. Artes RCEF TWG meeting, idinaos. Dumalo ang PhilMec sa Artes 3rd Quarter TWG meeting noong July 17 sa ATI Main Office sa Quezon City. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang ukol sa Farmers Field School sa ilalim ng programa at iba pang administrative concerns gaya ng budget para sa programa. PhilMec dumalo sa meeting patungkol sa RISE Act. Dumalo si Director 3 Joel V. Dator sa isang small group meeting na pinangunahan ng Department of Agriculture kasama si Congressman Wilfrido Mark Enverga, Chair ng House Committee on Agriculture and Food noong July 31. Layunin ng meeting na talakayin ang refinement ng House Bill No. 1 o Rice Industry and Consumer Empowerment o RISE Act. Binigay rin ni Director Dator kay Congressman Enverga ang kopya ng PhilMec 6-year accomplishment report para sa RCEF Mechanization and Extension Program. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa mga karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan. So, bago tayo mag-start, partner, no, bati muna tayo sa ating mga Facebook Live viewers. Ayan. So, sa DA PhilMec, mula sa DA PhilMec Facebook page, ayan, good morning po kay Ma'am Crisanta, watching from Barangay Tagpuro, Tacloban City. Ayan, good morning po. Good morning din po kay Sir Berian, watching from Bulod, Alimodian, Iloilo.
Yan. Sa Radyo Agri Facebook page naman, nanonood si Sir Francis Castillo. Morning po. Pa-shoutout daw po yung team janitorial natin. Ayan. Hello po sa inyong lahat, sa mga nakikinig po sa atin dyan. Hello po. Good morning po. Ngayon po, ngayong episode po ay related naman sa nakaraang episode natin, partner, kung saan tatalakayin natin ang mga impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program. Ang RCEF Mechanization Program ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na nakailalim sa batas na Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Law, partner. Ang pangunahing layunin ng RCEF Mechanization Program ay mapababa ang production cost ng mga magsasaka sa paggamit po ng angkop na makinarya at mapabilis at mapadali din syempre ang proseso ng pagsasaka. Yes. At syempre, bukod sa makinarya na ibinabahagi ng RCEF Mechanization Program, may kasama din po ito na pagsasanay or trainings. Yes. Syempre, ginagawa yon ng ating ahensya at syempre ng other agencies na rin na kasama natin para sa ating mga benepisyaryo kung paano ang tamang paggamit ng makinarya. So, syempre, andito yung mga trainings na pagme-maintain nila ng makinarya natin. Syempre, napakahalaga nan, di ba, partner? Yes, at syempre, ang mga target na beneficiaries naman po ng RCEF Mechanization Program ay ang mga active farmer cooperatives and associations. Ito po ay ang mga registered and accredited ng Department of Agriculture or DA. Maaari din pong maging beneficiary ang local government unit or LGUs, 'di ba? Nabanggit kasi ni Ma'am Matet na pwede din na yung mga LGU natin ang mag-request sa atin, 'di ba? Para lalo na if wala doon sa lugar nila, partner, para may representation para sa ating mga magsasaka. Ayan mga karadyo agri, sana po ay nakapag-take down notes po tayo at nakatulong po ang mga impormasyon po na ito, wag po muna tayong aalis mga karadyo agri at tatalakayin pa po natin ang mahalagang requirements naman po. Ayan, requirements. Madami nagtatanong nito, partner, na dapat po niyong paghandaan. Ayan. Kaya naman sa mga nagpaplano po magsumite, so sa mga hindi po nakapanood last episode ng RCEF Mechanization Program na diniscuss ni Ma'am Matet, maari po kayong kumontak sa mga tao na ipapalabas natin ngayon, 'di ba? Ayan. So narito po ang mga listahan ng PhilMec office by region, kasama na rin yung mga focal persons na maaari nilang tawagan. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, DPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420.
For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD Office Filmex CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balensasayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740.
At yan po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung mayroon kayong mga concerns. Ayan. So sana nakapag-take down notes sila. So bago po tayo magpatuloy ay magbasa po muna tayo ulit ng mga pagbati mula sa ating live viewers. Ayan. So, Simulan siguro natin, partner, no, sa RCEF Extension Program Facebook page. Ayan. Sabi ni Mike Talplacido, good morning po. Watching from Muñoz, Nueva Ecija. Ayan. Good morning po. Mike. Good morning po, sir. Ayan. So, para naman sa Facebook page ng DA PhilMec. Ayan. Good morning po kay Sir Ian Pablo. Ayan. At watching din si Sir Jet Molek Subaba. Watching from Bacolod. Ayan. Pa-shout out po from Silay, Bacolod. Ayan. Good Hi, morning sir. po. Good morning, Sir Jet. Ingat po kayo dyan, sir. We miss you. We miss you po dito sa office. Ayan. Good morning din po kay Sir Reynante Patung from Kalantak, Pinopok Area Farmers Irrigators Association. At syempre, good morning din po kay Sir Romel Carion. Watching po si Sir sa Rice Bees Bayambang Agriculture Cooperative. Ayan. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan, partner, itutuloy na natin ang discussion natin. Ang mga dagdag impormasyon sa RCEF impormasyon. Mechanization Program. Sa mga karadyo agri natin dyan, sana meron na kayong ballpen at papel para nalilista nyo po, para kung kayo po ay nagpaplano magsumiti ng aplikasyon o kung meron po kayong dagdag katanungan, ilagay nyo lang po sa ating comment section. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, bilang requirement naman po, ayan na, ng RCEF Mechanization Program, dumadaan po tayo sa evaluation and validation na partner. Yes. Evaluation and validation process na ginagawa po ng ating operation division. Tulad po ng pag-check ng service area, dapat po tayo ay may at least 15 to 50. 15 o 50 na ektarya po para sa ating mga asosasyon o cooperative. Depende po ito sa ire-request natin na makinarya. Bukod po sa service area, dapat din po may kapasidad po ang ating samahan na mag-operate syempre at gawin ang tamang maintenance ng ating mga machinery na ibinibigay sa kanila. Syempre, partner, ayaw naman natin na nakatambak lang yung ating mga makinarya. So, dapat na-maintain ito, maganda, maayos, functional pa rin siya, syempre. Dagdag pa po dito, yung machinery shed po na dapat ma-provide po ng ating kooperatiba kung saan nila ilalagay ang ating makinarya. Ayan, syempre, partner, ayaw natin ng naaarawan, nauulanan, ng natatambak Lalo sa ganun. na sa panahon ngayon, 'di ba? Madalas umulan. So dapat isa sa mga naging requirement yung machinery shed, dapat meron tayong paglalagyan ng ating mga machines. Tulad din natin yung mga machines na yan, ayaw nating nabibilad tayo ng matagal na panahon sa araw at ayaw din naman natin nauulan lang tayo, baka kasi magkasakit. Ayan, pag nagkasakit, syempre, tulad din natin yung mga tao, magkakasakit tayo, sa makinarya naman masisira. Yes. So, kumbaga isa yan sa pag-maintain ng machine is yung inaalagaan siya. Syempre, dapat pag masyadong maaraw, masyadong maulan, ayan, meron paglalagyan ng ating mga machine. Ayan. At para sa RCEF 2.0, 'di ba? Bukod po sa dryer at rice mill, madadagdag na rin po ang warehouse sa pwedeng ma-avail ng cooperative. Ayan. Kasi katulad nga ng sabi natin kanina, partner, 'di ba? Sa service area, 15 pataas or 50 hectares pataas ang pwede. Dati kasi, sa nabanggit ni Ma'am Matet, 50 hectares pataas ang kanilang nire-require para makapag-avail. Pero ngayon, binabaan na siya. 15 hectares pataas. So, pwede na pong mag-avail or mag-request ang ating mga Farmers Association. Ayan. So, syempre, depende din to sa i-request nilang machines. At syempre, kung nadagdagan ng warehouse ang kanilang i-request, syempre madadagdagan din po ang requirements. Ayan. Syempre tulad ng titulo or agreement sa lupang pagtatayuan ng facility nito. So, syempre titignan din ng ating mga taga-operations division kung yung service area nila ay pwede bang pagtayuan ng warehouse. Baka
masyadong maliit, partner. Hindi ma-accommodate ng gano'n. Ayan. So, syempre, mahalaga na i-check muna yan, di ba? Kaya nga dumadaan po tayo sa validation at evaluation process. Ayan. So, para naman po sa proseso ng pag-avail ng makinarya, may ipa-flash po tayo sa screen sa mga nanonood po sa atin sa ating Facebook page ng step-by-step process. Ayan. At sa mga listeners naman po, ayan. So, ito po ang ating step-by-step process on how to avail machinery from the RCEP Mechanization Program. So, syempre, sa step 1, step 1 natin, ayan, submission of letter of intent. Ano nga ba yung nakapaloob dyan, partner? Ayan. So, syempre, dyan natin isasabihin, ayan, syempre, kung saan natin gagamitin ang machine. Ayan, at kung kailangan ba ng Farmers Association. Bakit nila kailangan? Yes, oo. Submission so, ilalagay lang po natin dyan, bakit natin kailangan ng mga makinarya na ito? Ayan, lahat po ng gusto nyo pong sabihin para dyan nyo po ilalagay. Ayan. At syempre sa step 2 natin, ang evaluation of submitted documents. So sa na po yan, sa part na po yan ng Operations Division. Ayan, yung pag-evaluate at pag-validate po nila ng mga sinubmit yung documents. At pangatlo, ang field validation. Ayan, pupuntahan na po ng ating mga taga-operations division ang lugar, Ayan, check na nila yung service area kung anong pwede na lang ibigay na mga machine. Ayan. And through that, makakapag malalaman natin if qualified ba sila, gano'n na partner. So, yes, dito na papasok ang step 4 natin, yes, ang selection and approval of recipients. Ayan. Sa part pa rin po ito ng ating operations division. Ayan. At syempre sa panglima, ang execute ng MOA with recipients. Ayan. So signing of MOA na ito sa mga na-approve na ating mga recipients. Ayan. Siyempre, meron din tayong after nun, meron tayong briefing and orientation of recipients. So, kung para saan ba yung makinarya na to, ganon, kung ano ang ginagawa ng makinarya na to. So, dyan pumapasok yung mga trainings na din. Oo, sa mga farmers natin, syempre, na mag-handle ng machine. Yes. Ayan. Syempre, susunod natin ang conduct of capability building. Ayan. Susunod naman natin ang delivery and construction and installation. Ayan. So, ayan, dyan na po i-deliver, ayan, ang ating mga machine, ayan, at i-install ang mga warehouse kung nag-avail po tayo nito. At syempre, meron din tayong testing and evaluation, ayan, para malaman natin if para saan, di ba, para saan, yes. At pang-10, ito po ang inspection, acceptance, and documentation. So, talagang mabusisi. Bago magkaroon ng turnover, mabusisi siya talaga. At syempre, after nyan, ito na po ang pinakakaabangan ng lahat. Ang turnover of machineries and facility. Ayan. So talagang dito talagang tanggap na po kayo. Kumbaga pipicturean na po kayo dyan with your machine. Yes, na may ribbon cutting na. Yes. Ayan, para naman po sa ating mga facility. Malalaking facility. Meron po tayong inauguration. Yes, inauguration. At syempre, panghuli po, ang periodic monitoring. Syempre, hindi mawawala yan. Kumbaga, syempre, from time to time, pupunta po ang PhilMech, ang mga taga-operation division sa pagmamonitor or pag-i-inspect din po ng mga machinery at ng facility kung okay pa ba ang yung machine, ganyan. Syempre, partner, gusto din syempre ng PhilMech na malaman if utilized ba talaga. Kaya meron tayong utilization report, mga ganyan partner, na hinihingi or tinitignan ng PhilMech sa periodic monitoring natin. Kasi ayaw nga naman natin, syempre, na nagbibigay tayo ng makinarya, pero nagagamit ba? Yun yung iniiwasan natin, di ba? Syempre, yung nakatambak lang, ganon, nauulanan. So, nagkakandak po talaga si PhilMech ng mga evaluation and monitoring sa ating mga recipients po para syempre sa ikabubuti din po ng ating mga makinarya. Syempre sa ikabubuti din po ng sa ating samahan. Ayan. Syempre titignan din ng PhilMech kung na-maintain po ba. Kaya mahalaga po na may magandang maintenance tayo sa ating mga machine. At ayun, syempre shout out din tayo dyan sa TMTD, di ba? At sila ang nagbibigay ng training sa atin. Ayan. At syempre partner, ang mga yan ay
if hindi na kita ng ating mga tagapakinig via radyo, pwede po tayong pumunta po sa Facebook page po ng Radyo Agree 90.1 FM Filmec, at para makikita po natin dun yung step-by-step process, pwede po natin siyang i-post and screenshot po natin para syempre i-save natin, para alam na natin at maging guide po natin sa pagre-request ng makinarya. Ayan. Yan. At dagdag ko lang din, partner, di ba, naitanong natin kay Ma'am Matet kung paano yung mga association na hindi pa natatawagan or hindi pa nababalidate. So, ayan po. So, galing nga rin po kay Ma'am Matet sa mga hindi po napaprocess pa yung mga documents. So, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Yes. Dahil, kumbaga parang nailalagay po tayo sa waiting list. Ayan. Oo. Na shortlist na po tayo. Ayun, yes. Na shortlist. Ayan. So, kung hindi po tayo natawagan ngayon, na-process po yung documents ngayon, nakapila po, Nakapila, diba? yes. Nakapila siya for next year. Lalong-lalo na sa mga complete yung documents. Yes. Sana po early next year, makapamahagi na po ulit tayo. Yes. Hintayin lang po natin ang mga tawag ng ating mga operations. focal persons. Yes. Opo. And pwede rin naman po tayo mag-follow up. If kailangan po natin ng updates, wag po tayong mahihiyang tawagan po or contact ang ating mga regional focal na i-show po kanina sa video. Ayan, balikan din po ulit natin yung video natin dito. Pwede din po natin pumunta po tayo sa RCEF Mechanization Program Facebook page. Makikita po natin doon ang mga regional focal po natin. Ayan. So, ayun. So, ayan po ang mga dagdag impormasyon sa RCEF Mechanization Program. So, ito po ay parang review ng ating episode last Wednesday kasama si Ma'am Matet Sobrevilla ng FMFOD. I-shoutout natin si Ma'am. Hello, Ma'am Matet. Ayan. Hello, Ma'am. Ayan. Thank you po sa ibinahagi niyo pong malinaw na information. Yes. Kasi dito natututo yung mga natin, yung mga farmers natin. Lalong-lalo na yung mga gusto talagang mag-avail. Ayan. So, basta kumpleto po tayo ng documents. Ayan. Wala naman pong problema. Ayan. Request lang po tayo. Yes. Ayan. So, sana po ay nakapag-take down notes kayo, mga Karadyo Agri. At ayun nga po, sabi nga po ni Sir Carl, kung na-miss nyo po itong episode na to, pwede nyo pa naman po siyang balikan sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Siguro isa-isahin na lang din natin yung Facebook page kung saan tayo naka-airing ngayon. Pwede po natin itong balikan. Unang-una po sa DA Filmec. Yes. Pangalawa po sa Radyo Agree 90.1 FM. Sa pangatlo po, ang ating RCEF Mechanization Program. Yes. Ayan. At pang-apat po, ang RCEF Extension Program. Ayan. Yan po ang ating mga Facebook page na maaari po nating puntahan para mapanood po ulit itong episode na to. Yun nga po, para makita po ulit natin kung sino po ang ating mga regional focal, as well as the how to avail. Meron yung guide natin, step by step, para sumakses. Ayan. Ayan. So, wag po muna tayong aalis at atin pong munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Robin Bautista po ng bayan po ng Gimba, sa kaluwayan pong Pangulo ng North Gimba Farmers Irrigators Association. Kami po ay nakatanggap na po ng mga makinarya dito po sa Filmec. 2 4-wheels tractor, isang combine harvester, isang rice seeder, at napakalaking tulong po yung mga naibigay na makinarya doon sa aming samahan sapagkat ayun po ay tulong sa mga, lalo na po yung mga maliliit na magsasaka, napakaganda po pakinabang doon sa aming asosasyon. At pinasasalamatan din po namin yung lalong-lalo na po yung ating Committee on Agriculture, si Ma'am Cynthia Villar, ganoon din po ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Sana po ay tuloy-tuloy po yung programa ng ating pamahalaan, lalo na po sa Filmec, lumawig pa yung kanilang pagtulong, lalong-lalo sa mga magsasaka. Maraming salamat.
Yan po ang mga beneficiary na nakatanggap po ng makinarya mula sa Gimba, Nueva Ecija. mula sa Nawa po Gimba. ay makatulong po ang mga makinaryang ito para tumaas po ang ating ani at kita. Ayan. So, syempre, bago tayo magtapos, partner, baka may gusto kang i-shout out. Ayan, syempre, i-take ko na tong opportunity na to. Shout out kay Jamie Santos ng Villa Isidra sa Science City of Muñoz. Syempre, sa aking kaibigan na si Irish Mika Tobias, kay Vincent LJ Labonete at Edwin Valdez. Kasi graduation nila ngayon, partner. Graduation. Ayan. Happy graduation sa inyo. po. Ayan. Happy graduation po at congratulations. Congratulations din. Ayan. At syempre, ako gusto ko rin i-shout out yung pinsan ko na nagbe-birthday ngayon. Ayan. Happy Si birthday. Alan James Abelia. Ayan. Alan James. Akala ko katukayo ko siya. Ay, hindi. At syempre, yung kaibigan ko din na nagjo-duty ngayon sa Security Bank Gapan Branch. Ayan, si Edward Gonzales. Ayan, good morning. Good morning. At syempre, iuulit ko lang po ang shoutout po sa aking kaibigan na nasa Spain. Ang layo na Ang layo na nararating Yes. ito, partner. Kasi siya ay seaman. Kaya pala. Nasa dagat siya Nasa ngayon. dagat Doon, siya. Ayan. Siya ay nagtatrabaho. Happy sailing po. Happy sailing. Ayan. Kay John Ray F. Dasig. Ayan. Ayan. At ayan, syempre may pahabol pa tayo na mga nanunood sa ating RCEF Extension Program. Ayan. Watching from Ilocos Norte. Ayan. Kay Ragri Bukaw. Ayan. Good morning po. At syempre kay Alvin Belay. Ayan. Good morning po from Pulong Bagto Farmers Association. Ayan. At good morning din po kay Ma'am Irma Amerna. Ayan. Watching from Santa Rosa City of Laguna. Siyempre, last but not the least, Yes. yun, kay Ma'am May Hilario. Good morning po. From Canroma Farmers Negros Occidental. Ayan. Good morning po. Happy watching po. Sana po ay nakatulong po kami sa inyong pagsasaka. Ayan. 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 Ano, partner? Siyempre po, I-wrap up na natin, i-wrap up partner. na natin. At para sa dito po, nagtatapos ang episode. Sa dagdag po na kaalaman o impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program. Maraming salamat po sa ating mga masugid na nakikinig at tumutok sa ating episode ngayon on air and online. Lagi po sana kayong tumutok at pakinig at maging updated po sa RCEF Mechanization Program. Ayan, yes. Ayan po. So hanggang sa susunod po, happy weekend po sa ating lahat. Mag-iingat po tayong lahat. Ako po muli si Pia. At syempre, ako naman po si Carl. At laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ayan. Bye po. Bye-bye po.